Toxics-Free Hospitals Campaign kasama ang Environmental Management Bureau ng DENR at ng Department of Health. Ating pag-uusapan kasama si Deputy Executive Director Jam Lorenzo ng Bantoxics. Sir Jam, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Po, Sir Joshua and Ma'am. Sir Jam, ano po yung pangunahing layunin ng Toxics-Free Hospitals Campaign at bakit napakahalaga nito sa kalusugan ng mga pasyente, health workers at maging sa mga komunidad? Okay. Sir Joshua, so ang Toxics-Free Hospitals Campaign po ng Bantoxics ay parte ng project na tinatawag natin na the Philippine Healthcare and Mercury Waste Management Project. Ito po ay isang national project na nagko-cover ng 6 regions na pinangungunahan ng DENR, EMB at ng DOH. Ito po ay with funding from the Global Environment Facility at ng UN Industrial Development Organization. Ngayon, kung bakit mahalaga ang issue ng healthcare waste, alam naman natin na ang healthcare ay isang primary na karapatan ng ating mga mamamayan. Pero isa sa mga pinakamalalaking issue na nakita natin, especially ng pandemic, ay may kakulangan tayo ng capacity na i-treat ang healthcare waste na nag-generate ng ating mga hospitals. So itong project po na ito, ang layunin nito ay i-ensure na itong mga healthcare waste na nag-generate dun sa mga partner hospitals natin ay properly treated. Dahil kung hindi po ito natitreat, kung natambak lang ng hospital or worst case ay naitapon siya outside of the hospital, ay pwede niyang ma-impact yung kalusugan ng ating mga communities sa paligid ng basura and even yung environment natin through yung pag-leach ng mga toxic chemicals papunta sa groundwater or sa soils. So malaking issue po ito na kailangan nating i-address dahil ang laki ng impact niya sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Sa ilalim ng kasunduan ng DENR at ng DOH, ano po ang inyong magiging papel ng Bantoxics sa pagpapatupad ng kampanyang ito? Ang Bantoxics po ay ang project executing entity. So kami po ang gumagawa ng lahat ng groundwork for the project. Pero ang lahat po ng galaw ng organisasyon ay guided by ang tinatawag natin na technical working group. So parte po ng technical working group na ito ay hindi lang ang DENR, EMB at ang DOH, kung hindi kasama rin dito ang DILG at ang National Solid Waste Commission, among others. Okay, Sir Jam, para sa kaalaman lang din po ng publiko, ano-ano po ba yung mga uri na mapanganib ng medical waste na karaniwan nagmumula sa mga ospital? At ano yung pwede maging napanganib dito kapag hinapangis o napangasiwaan? Okay. Magandang tanong po yan, Sir Joshua. So actually, lahat po ng ang healthcare waste po kasi ay kinakategorize natin into 2. Ito yung non-hazardous waste. Ito yung tinatawag natin na general waste na kamukha rin ng solid waste natin. At ang kabilang category is yung hazardous waste. Maraming uri ng waste na kasama rito katulad ng sharps, infectious waste, pathological waste, pharmaceutical waste at iba pa. Pero ilan sa mga insidente kung saan yung improper disposal ng waste na ito ay makikita natin especially nung pandemic, kung titingnan natin, may ilang examples po nito sa Philippines. Noong 2020, for example, may incident po na malaki kung saan yung mga rapid test kits ng COVID ay nabutas yung garbage bags nila. Nangyari po ito sa Sampaloc, Maynila. At nung sumunod na taon ng 2021, sa Batangas naman po, yung mga face mask na gamit, yung mga face shields, and other medical wastes ay nakitang naka-entangle sa mga coral reefs natin. And noong 2022, isa pang major incident is sa Catanduanes po ito, kung saan nakita na yung mga COVID-19 wastes, kasama yung mga syringes, tsaka mga blood sample tubes ay nakita at napaglaruan ng mga bata. And eventually, itong mga bata po na ito ay na-infect ng COVID-19. So may mga ganitong mga incidences po tayo na recorded sa ating bansa. Sir, ano naman po ang assessment ninyo sa pagpapatupad ng Toxics-Free Hospitals Campaign sa pilot hospitals? Maraming salamat sa question na yan, Ma'am Cheryl. Actually, ang project po natin ay kakatapos pa lang natin ng first year natin ng actual implementation. So, ang ginawa po namin itong first year na ito
ang karamihan ay assessments, kung ano nga ba yung mga kailangan nating procedures. And ikalawa, ano yung mga kailangan ng mga technologies na i-provide natin sa hospitals. No? So ang isa sa mga nakita natin dito sa assessment na ito ay 70 to 80% ng waste na generate ng mga hospitals natin ay single-use plastics. No? So, isa sa mga major interventions na tinitignan ng proyekto moving forward is paano nga ba natin malalesen itong mga single-use plastics na ito. Ito yung mga food packaging. No? So, kumbaga kung mababawasan natin yung paggamit ng single-use plastics na ito, ang laki ng burden na mawawala sa mga hospitals natin. And of course, yung remaining waste na ito, after yung 70 to 80% na plastic waste, ito naman yung mga infectious wastes. So ano yung procedure dito? Isa sa mga major interventions po ng project natin is to provide ang mga tinatawag natin ng mga moderno na technologies for treating healthcare waste. Ito po yung tinatawag na autoclave or microwave kung saan sinasanitize natin yung waste para hindi na sila makadulot ng pinsala afterwards. Okay. Sir Jam, ano naman po yung mga konkretong hakbang na ginagawa ng proyekto para matulungan yung mga ospital na mag-transition patungo sa mas ligtas at mercury-free na healthcare practices? So, for this first year ng implementation po ng project, ilang major assessments po yung ginawa natin. Number one, nagkaroon tayo ng policy gap analysis. Tinignan natin yung mga loopholes o mga kakulangan ng mga pulisiya natin sa bansa. Ang next step po natin for this ay magda-draft tayo ng updated na mga amendments or joint administrative orders para mas mapaayos yung pagpamamalakad sa mga ospital natin. Ikalawa ay gumawa tayo ng waste inventory guidelines, no? Kasi importante na bago natin masolusyonan ang problema ng basura ay maintindihan natin ano nga ba yung mga types ng hospital na. So ito pong waste inventory guidelines na ito ay pinilot na natin last year. And ang naging bunga po nito ay nakita ng mga partner hospitals natin kung ano nga ba yung major waste types nila. And then after that, nagkaroon tayo ng strategic planning na i-implement this year kung paano ma-reduce yung mga wastes na kayang i-reduce. At ang ikatlo po nating major intervention, of course, is yung technology assessment. Kung saan tinignan natin kung ilan nga ba yung mga waste na gine-generate, ano yung volume, so ano yung kailangan ng mga technologies ng mga hospital na to. Under the project po kasi ay meron tayong direct financing. So popondohan po ng actual project through the Jeff and UNIDO yung pagbili ng mga modern equipment na ito para sa mga ospital. And para naman sa mga infrastructure needs ng mga partners natin ay pwede natin silang i-direct to the Development Bank of the Philippines who are committed to the project as part of the project steering committee. Sir, ano naman po yung naging pangunahing hamon sa pagpapalawak ng kampanya sa buong Pilipinas, lalo na doon sa mga pampublikong ospital, pati na rin yung mga nasa malalayong lugar? Dalawang major challenges po, no. Number one is lalo na kung isa kang ospital sa rural area, no. At under the law po kasi, no, pagka nag-produce ka ng healthcare waste, ay kailangan na i-transport mo ito through accredited treatment storage and disposal facilities. Karamihan po kasi ng mga TSD facilities in the Philippines ay nakasentro sa Metro Manila or sa kalapit na mga areas. So, ang taas ng cost associated sa pag-ship at saka pag-treat ng mga waste na ito. At ikalawa po sa mga nakita natin is paano nga ba natin ma-educate hindi lang yung mga healthcare workers kung hindi yung mga communities around them, yung mga clients around them sa mga waste reduction methodologies, no? So isa po ito sa mga challenges na gustong harapin ng project, especially this year. So part po nito yung pag-launch natin ng toxics-free campaigns natin sa hospitals kung saan layunin natin na lalo nating ipaabot sa mga kliyente ng mga ospital na ito kung paano sila makakatulong na ma-reduce yung waste, hindi lamang sa ospital, kundi pati naman sa mga kabahayan nila. No? Kasi ang pag-manage po ng waste, hindi lang siya problema sa healthcare setting. Problema po siya at the national level. So malaking tulong sa atin kung bawat isa sa atin ay makakapag-reduce ng waste na generate natin. Okay. Sir Jam, like for example, may concerned citizen, nakita niya na may mali sa disposal ng mga plastics or yung mga delikadong gamit sa ospital, like mga syringes or gloves. Paano sila, maliban sa DOH, can they report it to you? Pwede sila makipag-ugnayan sa Bantoxics? Yes po. So
for concerned citizens and pati na rin po sa mga citizens na interested sa work na ginagawa ng Bantoxics, pwede po kayong dumiretso sa website namin, www.bantoxics.org. And starting next month po ay ila-launch na rin natin yung project website namin. So natin. And once po ni-report yung mga ospital na nakita natin na ito, ay ang approach po kasi ng project is hindi po tayo nandito para magbigay ng punishments, kung hindi mag-provide ng support sa mga ospital na ito. No? Although hindi direct partners itong mga ibang ospital na ito siguro of the project, marami pong activities yung project na pwedeng makatulong sa mga ganitong ospital para maitama natin yung mga practices natin on the ground. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Ang mensahe po namin, ang Bantoxics po, hindi lang healthcare waste ang tinatrabaho natin. Lahat po ng chemicals and waste issues in the country. At malaking tulong po talaga kung bawat isa sa atin ay magiging aware sa ating mga sariling mga practices. No? At para po dito ay inaanyahan ko po kayo na tignan ng aming Facebook page, Bantoxics, as well as our website, bantoxics.org. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Executive Director Jam Lorenzo ng Bantoxics. Thank you, Sir Jam.